sa issue pa rin ng pondo. Kasi mukhang in the last few years, nahihilig ang legislatura sa pagdagdag ng unprogrammed funds. I think it was this year's budget, 700 billion plus yung unprogrammed funds. Not just in unprogrammed funds, dinagdag ang unprogrammed funds sa BICAM. Hindi sa plenary, hindi dun sa main bill, pero sa BICAM sila nagdadagdag. From 200 plus billion sa plenary, umakat ng 700 plus billion doon sa BICAM. I'm wondering what you think of this kasi some people have raised concerns over the movements of the numbers post enactment doon sa third reading. Yan nga, medyo magulo ngayon sa pagbalangkas ng budget kasi nadya-jumble Yung galing sa regular budget, nililipit nila kasi tatlo yan special purpose, Mm-hmm. Tapos yung unprogrammed fund kasi under the special purpose fund yan, na ang talagang may poder dyan, pwedeng pang-augment yan sa yung special purpose fund, pang-augment sa regular budget. Mm-hmm. Na kung sa pag kinapos, doon mo hugutin para augment ng Pangulo. Pangulo lang pwede maglipat Ang ginagawa, ang nangyari, at least sa 2024 budget, pangkasalukuyan, pinag-ikot-ikot na yung regular budget, nilipat sa program, pero meron din naman mga bilyon-bilyon na nasa program fund, nilipat naman sa regular. Ang pinaka-anomalya nga dyan, yung sa PhilHealth, Okay. Kasi sa 2024 budget lang lumabas, yung, alam mo kasi, pagka may mga special provision, tatlo yung special provision sa program fund na sinasabi doon, kailangan merong budget measure, accompanying budget measure, tapos merong approved na foreign loans, at saka meron talaga available na pondo. Yes, sir. Yes, sir. Ang ginawa ng dito sa 2024 budget, nagdagdag ng special provision na kung saan in-exempt na nila, sinaman lahat yung GOCC na pwedeng paghugutan, i-realign yung budget. Mm-hmm. At yung isa pang special provision na dinagdag, pati yung foreign assisted fund, foreign assisted na pondo, pwede rin galawin. Ang illegal doon, napakaliwanag kasi ang DAA kasi is a general law. Yes, sir. Yung PhilHealth law, I think 7876 yata yun, yung original. Tapos na-amend dito, parang 106 yata yung nag-amend. Meron pa tayo yung Universal Healthcare Act, na kung saan, special law yun. Alam naman ng mga mababatas na hindi pwedeng i-amend ng general law ang special law. Bawal na bawal yun. Kasi yung special law, kaya ka nga nagbabalangkas sa special law, may mga provisions sa batas na kailangang baguhin, hindi talaga po pwede. Ang anomalya doon, hindi lang yung mismong paglilipat ng 20 billion at inundan pa ng another 10 billion, na pondo ng PhilHealth. Sinasabi nga doon, hindi nagamit. Merong absorptive capacity issue na involved na hindi nagagamit ng PhilHealth. Kaya kailangan ilipat nila sa unprogrammed fund o ilipat sa treasury. Mali po yun kasi sabi ko nga, general law yung General Appropriations Act at special law yung PhilHealth Act, at saka yung amendments nito. So doon pa lang talagang bawal na yon, illegal ang constitutional. Ang PhilHealth naman, yes, sir, naka-commingle doon yung premium, yung contribution ng mga paying members at saka yung subsidy ng gobyerno. Ang sinabi nila, sobra-sobra yung pondo ng PhilHealth. Kaya kailangan i-realign yung ibang pondo. Pero teka muna, kung sobra pondo, ba't tinaasan yung premium? Ba't ginawa 5%? At kung assuming na talaga sumobra yung pondo, pag tinignan natin yung Universal Healthcare Act, kasi kami yung nagpasa niya, I think 2018 yan, napasa o 2019, hindi tayo makaalis doon sa tinatawag na nasa low end pa tayo hanggang ngayon, yung pinakamababang level. Dapat yan, after 3 years, nandun na tayo sa high end, na kung saan lahat ng barangays covered na. Alam niyo ba ang requirement para mapunta tayo sa high end, yung from low to medium to high? Ang requirement dyan, nasa mga 570 billion pesos.
So bakit kukulangin? But sinasabi lang sobra ng 500 billion. Kung tutusin, kulang pa nga tayo para masustentuhan yung requirement sa Universal Healthcare Act. Yun ang hindi ko maintindihan. Yes, sir. Pero sir, sabi nga ninyo, it's illegal and unconstitutional, but it's already happening. I mean, I think 30 billion na nalilipat out of the 89 billion that they plan to revert to the Treasury from PhilHealth. So what's the next step? Who's going to stop this if it's unconstitutional? Hindi, nasa Supreme Court na. Nagfile na ng petition yung Philippine Medical Association, mga ibang petitioner. So, Supreme Court na yung bahalang maghusga kung pwede ba o hindi. Sa akin pa na nagtanong ko sa mga abogado, yun nga, napakasimple lang usapin, general law na pinang-amend sa special law na hindi po pwede, bawal na bawal yon.